Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video. Itong bibigyan natin reaction video, ito yung mga balitang napapanahon sa ngayon. Yung balitang mainit na mainit, mas mainit pa sa kaldero. Ito yung tungkol sa West Philippine Sea, no. Alam nyo naman, 'di ba, ang West Philippine Sea talagang gustong-gustong kunin ng mga Chekwa na nakakabwisit ng mga Chekwa na 'yon, no. Ang sarap pagkukutusan eh. So, itong bibigyan natin reaction ngayon, no. Itong reaction no to, ito yung komentaryo si Suestion. Pwede rin naman kayo magbigay ng reaction o komentaryo diyan sa baba. Okay, ops. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys, please subscribe and like na lang muna sa ating YouTube channel. Okay, please lang And also, paki-subscribe din kay Good News Philippines. So, sa kanya credit itong video na to. Then, itong na to, pamagat ng video na to na bibigyan natin reaction, ito. Pilipinas lalaban kapag sinalakay ang China. China dudugo ang ilong nila. 7 barko ng 7 barko para sa Pilipinas. Wow, galing Okay sa pamagat So ang Pilipinas daw lalaban pag sinalakay. Kaya ngayon China dudugo. Ayun ang sabi Nino. So atin na atin nang umpisahan. I-play ang video, okay? Bagong Naval Barracks at Rural Health Center itatayo sa Pag-asa Island. Ang groundbreaking ceremony ay sinaksihan ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro at mga senador ng Pilipinas sa pangunguna ni Senator Zubiri. Makikita natin ang mga bagong infrastruktura na kasalukuyang namamayagpa sa pinakamalayong nasasakupan ng Pilipinas sa Cagayan Island Group. Ang Pag-asa Island ang isa sa tagapagtanggol ng West Philippine Sea. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro hindi nasisindak sa China nang tinanong ng mga reporter kung sakaling umatake ang China at saktan ang mga Pilipino sa Pag-asa Island, nagbabala ang kalihim ng depensa ng Pilipinas. Dudugo ilong nila kung subukan nila. Sa tingin ko po safe sila because no right-thinking nation will attack civilians. Kailangan po natin ng civilian dito because this is for them. This is not just purely for military purposes. Ang beneficiary nito ay civilians. Ang resources, ating undersea and subsea resources para sa inyong lahat. Ipinaliwanag din ni Secretary. Ayan ang tapang ni Secretary Gibo, no? Talagang dudugo daw yung ilong. Dudugo ang ilong ng mga Chekwa pag sinalakay nila yung Pag-asa Island. So, dapat talaga, no, lagyan ng mga military diyan, no, military equipment para nga makalaban naman kahit paano, no. Secretary Gibo kung bakit dapat ipaglaban natin ang West Philippine Sea at gaano kahalaga ang mga nakatagong yaman dito para sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Because of the growing population ng Pilipino, kailangan po ng mga future generations ng Pilipino ang mga resources dito sa West Philippine Sea. Pag-asa po ng Pilipinas ang West Philippine Sea, kaya hindi po natin pwede talikuran at kailangan ipaglaban po ito. Kung tapang lang ang pag-uusapan, hindi magpapahuli si Senator Zubiri sa kanyang talumpati. Inihayag ng senador ang kanyang galit sa patuloy na panghihimasok at pakikialam ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Bago matapos ang kanyang mensahe, sinabi nito sa mga Pilipino sa Pag-asa Island na dapat lumayas na ang China dahil ang Pag-asa Island at iba pang sakop ng Cagayan Island Group at West Philippine Sea ay teritoryo ng Pilipinas. Ito ay para sa mga Pilipino, hindi para sa mga Chino. Hindi natin alam, baka meron po silang sensitive listening device galing dyan sa mga barko nila. Gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Galit na galit Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na. And so, again, Secretary Teodoro, to the men and women of the Armed Forces and the Coast Guard, we are here today to show proof that we mean what we say in our support
to our sovereignty and to our support to our men and women that are watching the outer shores of the Philippines. Maliban pa dito mga Ang tapang din pala, no? Ang tapang din pala ni Senator Subiri, no? Talagang pinaglalaban yan, ha? Good yan, ha? Tama yan, ha? Sana nga totoo yan, ha? Na siya ay concern sa ating West Philippine Sea, sa ating teritoryo, no? kabayan upang ipakita na hindi lamang puro salita ang Senado. Kinumpirma ng Senador na meron ng pondo na nagkakahalaga ng 2.5 billion peso para sa Philippine Coast Guard upang makakuha ng 2 o mahigit pang mga offshore patrol vessel. Wow, ah. Wow, may bago na naman tayong offshore vessel para sa Philippine Coast Guard. Good news nga talaga yan. Senator Subiri. Ang kagandahan dito mga kabayan, dahil ang mga barkong ito ay dito rin gagawin sa Pilipinas, double impact ito sa atin dahil magbibigay ito ng trabaho at seguridad sa mga Pilipino. 2.5 billion for the buying of 2 ships for the Philippine Coast Guard. They're already under negotiations. Ang missile systems, weapon systems na ibigay po natin sa armed forces. Parang lahat, kahit sa ngayon na nagsasalita tayo, mukhang nakikinig na sila. So binabati din natin sila at sinasabi nating Pilipinas ito. Ang importante dito, hindi tayo nagpapalupig. Ang importante dito, buo ang suporta ng bawat isa sa atin at mali ang China sa kanilang mga narratives na nagkakawatak-watak ang mga Pilipino. Tama. Tama-tama, no? Talagang magagaling to. Talagang medyo may pusong Pilipino to. Itong mga politiko natin na pumunta sa Pag-asa Island, no? Sana nga ay totoo nga na sila ay makabayan. Makabayan. Hindi makabayan black, ha? Makabayan sa Pilipinas. Na talaga mayroon silang kumbaga adhikain sa Pilipinas o talaga makabayan nga. Ganun na nga yun. Itong sila Senator Subiri, si Gibo Teodoro. So, yan And also, we have one Philippine leadership, one normal. Nakatutok na ako sa Chinese. He always, Yan na sa atin yan. yes, that's ours. Hindi ko mabasa eh. Case 1, 2. So that's our Coast Guard. O yan. Tinitelescope nila yung Sa mga ibang balita naman mga kabayan, super good news sa pagpunta ng ambassador ng Japan sa Pilipinas sa tanggapan ng Philippine Coast Guard. Inihayag nito Ayan. Good news yan. Good news naman. Ito talagang good news to, ang suporta sa pagpapalakas ng Pilipinas sa panayam kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balelo. Sinabi nito na ang Pilipinas at Japan ay magsasagawa ng note signing para sa pagkuha ng 5 karagdagang 97-meter multi-role response vessel ngayong Biyernes, 17 ng Mayo taong kasalukuyan. Wow! Kukuha na naman mga naval assets ang Pilipinas. Ito ang bunga ng mas pinalakas na ugnayan ng Japan, Pilipinas at Amerika. Ngayong Biyernes bilang patotoo, nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang kasunduan para sa bagong 5 97-meter multi-role response vessel para sa Philippine Coast Guard. Ang 5 barkong ito ay nagkakahalaga ng 23.85 billion peso o katumbas ng 64.38 billion Japanese yen. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na darating sa Pilipinas ang karagdagang 5 97-meter multi-role response vessel simula taong 2027 hanggang taong 2028. Malaking pasasalamat ng Philippine Coast Guard sa patuloy na pagtulong ng Japan, hindi lamang sa ekonomiya ng bansa, kundi maging sa pagpalakas ng seguridad ng Pilipinas. Oops. Sana naman lakihan pa ng lakihan pa na yung bibili na ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Sana lakihan pa, tapatan nila yung laki ng China, Kung gaano kalaki yung barko ng China, dapat tapatan nila, dapat meron din ng Pilipinas Palakihan ba sila yung bardagulan para naman maisip ng mga Chekwa na hindi basta-basta yung Pilipinas din. Na meron din ang Pilipinas na mga naval asset ng malakihan, mga pangmalakasan, Ayan parang medyo maliit yan, Maliit pa yan
kaysa sa dun sa mga Chinese Coast Guard, no? So dapat talaga, no, mas lakihan pa. So pwede rin kayo mag-comment dyan mga guys, ha, kung gaano kalaki ang gusto ng mga Pilipino, kung gaano kalaking barko pa. Sa bansang Japan, maraming salamat. Grabe mga kabayan, nang dahil sa mga ginagawa ng China, mas pinalakas pa at lumalakas pa ang Pilipinas. Matapos pumutok ang balitang merong bagong model ng kasunduan ang China at Armed Forces of the Philippines Western Command patungkol sa Ayungin Shoal, kung saan pinabulaan na naman ng Marcos administration. Kinumpirma ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro na meron ng bagong commander ang Western Command. Aktual na video, panoorin. Said in your speech, sir, newly designated Westcom, why the sudden change of leadership? Well, that's an administrative decision ng Armed Forces of the Philippines. There's a leadership change not only here but in several commands. Kailangan pumalaot talaga sila at amin tutulungan dahil part ng Coast Guard at saka ng AFP na sila'y pumalaot. Actually, yung pagpapalaot dyan, in the future, kailangan talaga makabuild tayo ng support services sa pag-asa sa kanila. For example, cold storage, refrigeration, at iba pa. Laban Pinas. Mga O yan, ha. Pinalitan na yung dating Western Command. Western Command na si Carlos. Pinalitan na. Tama nga naman kasi mayroon sa kanyang issue, may mga marites sa kanya, no? Dapat talaga tanggalin na muna siya, baka nga nakakaano naman yun, nakaka-disappoint pag nandun pa siya, no? May mga mainit na balita na nga tungkol sa kanya, no? Tapos di pa salis. Kapal naman ng muka. Okay, no? Tsaka siyempre, sinabi ni Gibo, tama yung sinabi ni Gibo, laging pumalaot ang ating mga Philippine Coast Guard, Philippine Navy. Para naman hindi naman sila patulog-tulog sa pansitan. Di ba? Tama yan. Magpatrolya sila para naman di sayang yung bayad ng mga taxes ng mga taong bayan sa kanila. Magpapatrolya sila 24/7 dyan sa West Philippine Sea para hindi naman umaagawan na naman ng isla. Tama si Secretary Gigibo. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga guys, ha. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos.